Okay, so good morning, good evening, and good afternoon sa inyong lahat. Nakamute ako. So, magandang araw sa inyong lahat, no? So, this is the episode or the second episode or continuation nung first episode natin, yung papaano ka magbebenta sa Shopee at yung wala kang benta. So, pasensya na kung medyo napatagal yung aking pangalawang episodes, no? Kasi sunod-sunod yung mga naging commitments natin and then medyo naging busy. Pero don't worry kasi hindi ko naman ginalaw yung shop. So, because dun sa intention na um, bubuhayin natin siya. So, balikan natin, no? Balikan natin yung shop na yon. So, wait a minute. So, ito yung shop na yon. So, nakita nyo, hindi nagbago. Nandun pa rin siya sa metrics ng 1 to 10 orders pa lamang. Though, nag-peak siya ng konti nung mga around December, late December and early January. Pero, namatay siya ulit. And wala pa akong na-upload na product sa kanya na bago. Meron dito pero yung binago ko lang yung thumbnails pero hindi ko pa sila tinatrabaho. So, anong gagawin natin ngayon sa kanya? So, meron binigay sa ating assignment si ChatGPT, right? Or yung AI tools na ginagamit natin. Pero para since ano pa yun, parang almost 1 month ata ako walang upload. So, balik na lang, create na lang tayo ng bago. So, click ko, Business Insights, and then, i-filter ko ulit siya for 7 days. Okay? So, and then, papaano ba? Teka lang, i-shrink ko. Try ko i-shrink siya kung lalabas yung ibang detalye niya. Hindi lumalabas. Kasi kailangan kong makita saan ba pwede magpunta. Sales, ito siguro. Then, 7 days. Okay, ito. Visitors, buyers. Gusto ko kasi lumalabas yung page view niya. Wala bang dito para madagdag ko? Ayan. Anyway, no, tingnan nyo na lang dito. Makikita mo from here. Ayan. This is January 29. And then makikita mo yung drop niya pababa dito. So, pag nilinyahan mo yan papunta dito, okay, pag nag-create ka ng line, pwede kayo mag-draw. Hanap ako ng tools, paano mag-draw. Hindi ko alam to. Taka lang. Annotate. I think this one. So, makikita nyo, no, from here, down, papunta dito. So, pababa yung trend niya. So, meaning, unti-unti, nagda-drop yung natin, yung performance. So, may magtatanong, Coach, ba't ganon? Merong umakyat ka dito from February 1, ito 30, and then 3. So, if you remember, may dumating na campaigns at the time, right? So, nagkaroon ng sulit sweldo, yan, 30, 31. And then, yung pre-hype ng 2.2, so ito po siya. Then, nag-peak ng February 3. And then, makikita mo, nag-drop na ulit siya. So, bumagsak na ulit yung galaw niya. Okay? So, meaning to say, tingnan natin, past 30 days. Tingnan natin kung saan siya nag-meet. So, yan, makikita mo, no? Dito siya, ito yung highest peak niya, 18. And then, pag tumingin ka dito, actually, pababa na talaga trend. Ayan, no? Kitang-kita talaga. So, bumaba na talaga yung trend niya. So, ibig sabihin, talagang wala na. Pabagsak na yung kanyang optimization. So, anong gagawin natin sa kanya ngayon? So, babalik tayo dito. Visitors.
Gusto ko kasi makikita yung ano yung page view niya. So siguro i-write down ko na lang din. So wait a minute ah. So isusulat ko na lang siguro siya para ano. Kasi we have two options na pwede mong gawin para ano mo, ma-audit yung isang shop. So pwedeng manual. So kopyahin na lang natin siguro. So let's start with the page view. Page view for 7 days is 4494. Okay, page view 4494. So panoorin niyo to para makita nyo kung paano nyo ma-audit yung sarili nyong shop. You can audit it on your own, you can audit it with the use of AI. But nonetheless, no, pareho lang din yung if you know how to analyze e-shop or to read your shop performance, it will be almost the same lang din ang lalabas doon sa AI. So sige, bibigyan ko kayo ng sarili kong analyzation and then punta tayo kay ChatGPT din or other AI tools na meron ka. Orders 51. Sales is 12,493. 1 week lang yan ah. Dati, one day lang yan, 245 or more, 245. Sales per order. Average sales per order. Okay? So, yun. May add to cart ba dito? Wala. So, analyze muna natin, no, ako munang mag-a-analyze sa kanya. Now, when you analyze a business insight or a shop performance, so pinakauna yung titingnan, never look on sales. Huwag kayong titingin sa benta palagi. Kasi pag tumitingin ka sa benta, you'll never know what is the source or what is the ano yung mga factors kung bakit yun yung naging sales mo. So, ang mga una mong titingnan are the determining factors first or the elements that are needed para magkaroon ka ng sales or paano ka magkaroon ng conversion. So ano yung mga factors na yon? So first, tingnan mo kung may traffic or may page view ka. So pag sinabing page view, so tingnan lang natin para siya na mismo ang mag-define ng page views. It is a total number of times your shop or product detailed page were viewed over the selected time period. So, ano ibig sabihin nun? This is the number times na lumabas ka sa isang certain page. So, what kind of pages yon? So, ano yun yung search page, andun yung mga campaign page, cart page, order page, flash sale, flash deal page, pwede din sa voucher or pwede din through chats, or maybe on your video content, your Shopee video, or coming from your affiliates, yung mga ganun ba? So, doon nang gagaling yung page view na yun. Now, the question there, ano ang tinatrabaho mo or paano mo tinatrabaho yung product page view mo? Okay, paano mo wino-work out yung visibility ng product mo? Kasi if yung mindset mo sa page view growth ay you're just gonna allow the platform to do that for you, I'm sorry, it's not gonna happen. Hindi yun mangyayari. Kasi, ang page view po, ang gumagawa po talaga niyan ay yung seller. So, you're not gonna wait for a sulit sweldo campaign, hindi ka mag-aantay ng fashion deals or let's say, double-digit campaign like 2.2, 3.3. Hindi ka mag-aantay noon. Because kahit dumating yung mga ganong big campaigns na yan, hindi ka bibigyan ng generous page view na tinatawag. So ano yung sinabi ko na hindi ka bibigyan? Because isa sa mga sources of traffic natin, yung tinatawag na platform-initiated traffic. When you say platform-initiated traffic, from the word initiated, si platform yung nag-i-initiate. How do the platform initiate it? So through recommendation.
So, nire-recommend ni platform yung products mo. And when the platform recommends your product, so ire-recommend ka niya sa search page, bibigyan ka ng invitation to join the flash sale, ire-recommend ka niya during campaigns, ipupush niya sa top ranking yung mga live selling mo or yung mga video content mo, more visibility. So yun yung ginagawa ng platform. And ang tawag ho doon ay organic traffic. Pag sinabing organic naman, it is a free traffic. Okay? Tandaan nyo, libre po yun. Pero, since it is a free traffic, you're not gonna wait for a free traffic. Ito kasi mali ng mga seller. Naghahanap sila ng libre or nagaantay sila ng libre. Okay, you know what? Ang free traffic po ay tinatrabaho. Okay, you need to work on it. Why? Because free traffic or organic traffic is only given or binibigay lamang yan sa mga deserving products or deserving stores or shop. So ano ba ang criteria? Ano ba ang qualification para ikaw ay maging deserving na mabigyan ka ng free traffic or boost of organic traffic ng platform? So una sa lahat, you need consistency. So siguro madlagi nyo nang naririnig sa akin yung salitang consistency. Okay? When you say consistency, kumbaga tuloy-tuloy. Okay, ano yung dapat magiging tuloy-tuloy doon sa shop mo or sa product mo? Dapat consistent everyday, meron kang na-generate na traffic like this one. So dapat everyday wino-workout mo na meron kang visibility or you're gonna showcase your product all the time. In other words, marketing. So, kailangan minamarket mo yung product mo. Next, after na minamarket mo yung product mo, you need to ensure na merong papasok after the marketing. Okay? So, kunyari, nag-live selling ka or nag-Shopee video content ka, sumali ka sa campaigns, win-workout mo yung search engine optimization ng product titles mo para lumalabas ka sa search page. Ngayon, pag lumabas ka, so I'll give you an example, no? Mag-type tayo shopee.ph. So, for example, maghahanap tayo dito. Okay, so let's try. Glutasoap. Okay? So, tingnan mo. Pag-type ng Glutasoap, makikita mo may mga keyword suggestion na immediately. Now, eto bang mga keywords na ito are part of your titles or product description? So, kasi kinakailangan meron ka nun. You need those for recognition. So, this is one part para ikaw ay ma-recognize ng platform. Those specific keywords or relevant keywords must be present doon sa product mo. Okay? Isang parte yon para ikaw ay ma-recognize at bigyan ka ng free traffic. Ngayon, if malaman na you have the word Glutasoap, so pag kinilik yung Glutasoap, lahat ng makakalap na information ng algorithm na mga shop selling relevant keywords like Glutasoap, isasuggest yan ni platform. So, doon ka lalabas. So, pag lumabas ka, so this is a search page. Ang tawag dito, search page. So, pag lumabas ka dyan, ang tawag doon, page view. So, for example, no, this is your product. Let's say, for example, this is your product. So, pag lumabas ka dyan, tinype yung word, and lumabas ka dito, ang tawag na dyan, page view. Okay? Page view na ang tawag dyan. Hindi ho visitor. Page view po ang tawag dyan. So, ngayon, dun sa word na Glutasoap, okay, medyo nagiging advance yata ako. Teka lang, stop muna ako dun. Nagiging advance ako. So, shortcut muna ako. Sa susunod ko na explain yung idadagdag ko. So, when you say page view, doon mo tayo sa page view. Pag tinype ka dyan, lalabas ka, that is a page view. Paano lumalabas? Relevant keywords ang tawag doon. Okay? You need to optimize your product title or your product description. Teka lang.
Okay, next. Sige, another example. Ano pa ang page view? So for example, this is not your product naman. And then kinilik siya ni buyer. Hindi nagustuhan ni buyer yung product. Okay? Ngayon, pagbaba dito, nag-scroll down siya, meron ka pang second chance na pwede kang lumabas. Ang tawag doon ay you may also like page. So, pag sinabing you may also like page, okay? Ito yung pagbaba mo dito, there are detected same items na binebenta ng ibang seller na ire-recommend doon kay buyer. So, if ma-recognize ni platform that you are selling the same, almost the same or similar or relevant items, lalabas ka dito. You will be suggested kay buyer. Okay? Ang tawag doon ulit ay page view. Ang tawag doon ay platform initiated traffic. Ngayon, ang paglabas mo dito sa you may also like ay you need to earn it also. Hindi ikaw immediately na you will be recognized kagad at when you say you put Glutasoap and then sasabihin mo sa akin, Coach, may Glutasoap na ako eh. Hindi naman ako sinuggest ni platform. Marami pang criteria. So this is just again a one part of the criteria para ikaw ay ma-recommend or ma-recognize ng platform to get free traffic. Okay? Para nagpaliwanag na lang ako dito pero hindi sige, hayaan mo na. It's okay na to explain everything before we proceed doon sa optimization ng shop. So, yun yung sinasabi ko na isa sa mga requirements. So, ang pinag-uusapan pa lang natin, page view generation. Okay? Bakit wala kang benta? Ba't wala kang benta? Maybe hindi ka pa recognized ni platform. So, try to think, bakit hindi ka recognize ni platform? So, you need to check the criteria again. So, first criteria, relevant keywords. Yung keywords mo is mataas ang search volume or frequently na sinesearch siya dito. Okay, so sa product title mo, dapat it is clear, concise, and at the same time with relevant high traffic keywords. So, you need to start all over again kung may mali kang ginawa doon sa product mo and hindi ka nagkakaroon ng benta. But anyway, no, going back, ang tawag doon, page view. Okay, sorry, medyo pinagpapawisan na kasi ako. Magbubukas na ako ng AC. Okay. Next, so page view. So maraming page view. Sige, explore na natin yung mga pwedeng panggalingan ng page view mo. Pwede ka din lumabas dito. So this is the homepage of the platform. Okay, guys, tinuturo ko ito sa aking masterclass, sa aking advanced training. But itong part na to, ito ay tinuturo ko ng kumbaga, nilalabas ko ng libre. So, please, bigyan nyo ng value itong mga itinuturo ko. Kasi, malaking bagay ito kung matututunan mo kung paano tumatakbo talaga yung product mo sa platform and understanding the platform. Kung hindi mo kasi naiintindihan yung platform, ang naiintindihan mo lang yung nababasa mo sa negative seller group na tinatawag, yun yung magiging yun yung magiging pananaw mo doon sa platform. Nakakala mo pinagkakait tayo ni platform ng traffic, ayaw ni platform na bumebenta tayo, gusto ni platform siya lang ang kikita. So I think mali, lahat yun baliktad. Because ang katotohanan doon, lahat tayo gustong kumita ng platform. That's why may tinatawag na initiated traffic. But you need to earn it. Hindi yun binibigay sa mga hindi deserving. Okay? So now, balik tayo. Ano pa yung page view na yon? So, meron ditong tinatawag na daily discover. Kahit sa cellphone po, pag nag-scroll kayo sa cellphone, may lalabas na daily discover. Pag sinabing daily discover, so mapapansin nyo, no,
kanina lang, nag-search ako ng Glutasoap. So, nung nag-search ako ng Glutasoap, ako ay inobserbahan na ng platform. Inobserbahan yung aking behavior, ang aking interest, at yung mga madalas na sinesearch ko. That's why, when I scroll down doon sa homepage, the products, yung relevant products na sinearch ko recently, will be retargeted to me again or ire-recommend ulit sa'yo ni platform. So makikita mo, may mga lumabas na mga Glutasoap ulit. Kita nyo? So, hinalo yung ibang mga products na recently na mga sinearch ko. So, doon gumagalaw yung daily discover. Hindi po yan random na magpapakita ng product sa'yo. Okay? Ang ipapakita sa'yo ni platform are based on dun sa collected interest na dun sa browsing history mo doon sa platform. Ngayon, if your product is relevant again doon sa interest or behavior, collected interest, behavior, activity ni buyer doon sa platform, you will be recognized again by the platform and you will be recommended here. Pero hindi siya instantly. Okay? You need to earn it again because may criteria nga. So, the criteria again, let's go back. You need consistent page view. Sabi ko, kailangan nyo ng consistency. Okay?